So this is a very good pick for them. And then Angela, of course, napipiliin dito. You know what? I understand it. Yung double support meta kasi ngayon is very, very good, especially in late game situations. Na parang aabot sa point na pag 15 to 20 minutes na, hindi ka na talaga malalatagan ng kalaban mo kasi sobrang hirap na. And it translates dito ngayon sa lineup ng Minana Evos. Early to mid is absolutely there. Yung team fight ang pinagtutuunan ka talaga ng pansin dito. Sobrang tindi ng team fight capabilities from Minana. Meanwhile, for the side of Echo, ganun din naman eh. So magkakatalo lang talaga in terms of execution. Pero pag mas maraming heal yata, parang mas malaki chance manalo. Mas matagal, no? Kasi mas matagal kasi teamfight. Kaya sumakto din. Makikita natin audience prediction, 70 ang tumibok para dito sa Echo. At sa mga nanonood dyan, guys, watch out for the Smart Power prediction. Dahil at some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPLS12. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Kunin nyo na. Kailangan din nating tutukan ngayon ang ating magiging laban again, Minana Evos and Echo para sa punamula ng ating Week 3, Day 1. Nakita na natin yung double support para si Minana Evos. Is it gonna be worth it? Para naman dito sa side ng Echo, makakita tayo ng Florin. Oo nga. Para sinasabi dito ng Minana, Yung pala yun! walang mamamatay sa pamilyang ito. Wala. Walang may iwan. Guys, Walang maiiwan. handa na ba kayo sa late game matches? Ay, Handa ako. na ba kayo sa pangmatagalan? Ako ready na, Nararamdaman ko na eh. Ang hindi ko alam kung ready ba yung play-by-play natin sa mahabang team fight. Ready yan, ready yan. Pero ayan Oy, tingnan nyo na kagad. Brusco at JP yung magiging laban natin ngayon. So, kunin nyo na, power predictions. But as I was saying a while ago, yung isa sa hindi natin na-point out talaga or na-emphasize na mabuti is the Benedetta ni Lord JMAR. We haven't seen it in a very long time in this specific matchup. Brave Smite ang gagamitin din ng Benedetta ngayon. Together with the extra movement speed na manggagaling sa kanila, focusing mark ang gagamitin din ng Angela. So it's really gonna be very proactive in terms of the team fights. Talagang kada merong pick-off na gustong gawin dito, ang side ng ibang members, mangyayari talaga yun. Pero the debut of the Wilderness Blessing is also there para sa Novaria, which gives you 15% movement speed pag naglalakad ka sa ilog. Kaso ano ba yun? Hindi ba parang kulang ngayon sa item yung Minana Evos pagdating sa early game, knowing na naka-double support sila, tapos parang wala talagang pagkukuhanan ng damage? Yung burst, no? Parang yun yung nakikita ko naman, ayun! Grabe ang layo ng nilipad at bigyahe ni Boss Boyd AR. Oops. Dito na yung mga delivery kong on time na dadating. Mga parcel. Oy, pero nakikita natin na yung pokes na manggagaling dito sa Echo, kayang saluhin ng Minana and dahil may mga heals nga sila na pwedeng gamitin dito. Pero kasi, nagpapatong-patong yun eh. Pagkatapos ng 5-minute mark, masakit-sakit na rin niya si Sanji. And yun yung kailangan iwasan ngayon. Kung extended team fight lang ang pag-uusapan, halos parehas naman silang meron dito eh. Ang maganda lang, may backsha sila. True. With that ultimate, yung kanyang Tortoise Puissance, makakancel yung healing. Uy, pero sa bottom lane pala, merong bakbakan. Agad na mangyayari. And the Sanford AR of First Blood. Nakakuha agad, nakasali na rin ng hard guard, Lord JMAR, hinahabol dito si Sanji, tatapak sila ng Cyclone Eye, pero liliko na rin itong si Lancy AR at ngayon si RTC mapapatay. Isusunod pa rin si Sanji, yes sir, and Doming will get that one. You've asked a while ago kung saan manggagaling yung damage. The damage came from Doming AR at sa tulong ni Lancy, nandun talaga yung point. Yes, nabanggit ni Burrito kanina yung Tortoise Poisons na magtatanggal talaga ng healing reduction, pero mukhang ito na naman sila. Dire-diretso Grabe. lang yata dito ang Minana Evos. Nanggugulo lamang dito sa purple buff. Nakuha pa. Nakuha Actually, pa. nakuha ng Minana Evos yung purple buff, so may delay kaagad kay Carl. And speak of delay, 1.1k gold din na ngayon ang Minana Evos. At konting trivia lang, no? White Tigers versus Purple Orcas. Simula ng MPL Season 8. Wow! Minana Evos and Echo have met 16 times and scores are tied. So dito natin na may Ito ang tiebreaker. ito ang tiebreaker. Kung Kahit, kahit anong mangyari dito, may mananalo. may mananalo. Unang sa 17. Kasi next week pa eh. Starting next week pa yung baka week 6 pa sila Yung ulit bawi, oo. magtapat for their bawi. So may kita natin ngayon na 3-0 ang ating score. And for Echo, kinagandahan ni Taze, hindi pa naman namamatay si Benny Cutie sa kanyang lane. Pero yung kali niya, meron ng 1 kill and 1 assist. So in terms of farm, malamang lalamang. Uy, lumalapit dito si Benny may napunuan niya ng charge. Pero lalayo muna
dito ang kabunahan ng Echo. Alam din kasi nila na hindi sila pwede mag-commit basta-basta. Lalo na sobrang crucial ng early game para kay Benny QT. And 1-1, adjusted ito pero malambot pa rin eh. Yeah, it's still very difficult para sa 1-1 para makapag-adjust in this specific situation. Pero makikita mo naman yung recent adjustment na talagang ine-exploit ng Minana Evos. May Tortoise Poisons na ginagamit dito si Carl TZ para at least mapigilan yung healing addition na manggagaling sa side ng Minana. Pero kasi ang hirap na i-sustain or ang hirap i-de-sustain nung Tortoise Poisons pag meron kang dalawang healers on the other side. You have the Matilda and you have the Angela. Very, very reliable in the early game. Kaya walang takot si Boyet. Nandito na naman tayo. Tingnan natin kung maaagaw ba this time around ni Boyet. Hindi, nakuha pa rin ni Carl TZ. Pwede actually sila mag-attempt but still, yung respeto ay naroon pa rin. Dadamba lang muna si Carl. Pero alam niya kasi na medyo makunat-kunat siya eh. Nandun yung mga Ay, kaso, kaya pala din ginawa namin na naiwas na kahit hindi na maagaw talaga. Tinan niyo, wala retribution niya si Carl TZ. Yup. So, hindi sila magta-try na mag-contest doon sa may turtle objective at mukhang free turtle para din sa Minana Evos. Boyet AR will secure that one. Para naman sa Echo, parang gusto naman nila na trade dito sa top lane. Uy, habulin nga ba Benny QT kung Eagle ay tinabot. Yung nakakapay nandun, and Brusco ay makakuha ng kanyang unang kill. Habang dito sa may bandang ibaba, tatahimik lamang muna silang ganda ng ginagawa ng Minana ngayon. Beautiful rotations coming in from Minana Evos. They were very much aware na yung Echo, since wala ng retribution si Carl TZ, ay nagpunta sila sa may bandang itaas to go for it. Pero kita mo, yung parang run and gun playstyle nila eh. Legit na talagang pumupunta lang sila doon, get a necessary pick-off. Kung wala, dilipat tayo kaagad. And this is what separates Minana Evos from Echo with a 2.4k gold lead. Blade of Heptasis already secured here by the Brody na dala-dala ng Doming AR. Siya din ang pinakamataas in terms of gold with a 3.9k gold. And kita mo naman, even Lancy, Lancy na Angela, 3.4k. Grabe na parang yun din yung ginawa kasi nila, nakasira din sila ng Torres sa may middle lane. And interestingly enough, magsi 6 minutes pa rin tayo pero sira na agad. Yung mid, parang ito yung mga Torre na as much as possible hanggang dulo ng laban. Kung pwede lang na nakatayo ka pa rin, go lang eh. Yup. Oo, it opens up yung purple and orange kasi dito ni Carl TZ. So, mahirap ito, masikip ang dadaanan ng kanilang jungler. And tingnan mo naman si Boyet, nanggugulo na at nang aasar doon sa mga green camps na kupunan ng Echo at parang may mangyayari dito. Parang delikado yung top lane natin Pero hindi. Poke Respeto. lang, oo. Pokes lamang muna. And parang ang nangyayari dito, di ba kapag healing, dapat meron kang instant burst para maano mo kagad, mapatay mo kagad. Kaya lang ang problema, kailangan pa ng oras ng Echo dito, especially Sanji. Pokes lang yung kanya wala talagang instant eh. So, ang sinasabi ba dito ni Burrito Hans is pagdating sa late game, aangat ang Echo in terms of ang kunat ni Carl. Grabe 1v3. Sanji, sasali na nga rin. Andun yung Astral Meteor. Nakikipagsabayan lang si Boyet dito. Pero lalayo na. Nandun yung Guiding Wind. Sobrang bilis ng pag-iska po ng Minana ron. There's a very good chance para sa side ng Echo na makalamang in like the later portions of the game dahil nandiyan naman si Benny QT. He also has secured the Demon Hunter Sword. Nakakuha niya pa lang ngayon with a Marksman emblem. Pero sa ngayon, they have to make those certain errors come into very good situations. Pero yung turtle na punta na naman sa Minana. Andito yung pagdamba mula sa Minana Evo. Sasanib na rin yung Heartguard, Lancy, at si Boyet naghahanap ng magiging target. Pero si Doming tumatrabaho lang doon sa may top habang naiwanan din nila sa ibaba itong si Benny QT. Naku, ito na yata yung sinasabi kanina for Echo naman na kailangan lang nilang patabain si Benny QT now at level 9. Makakasira pa na to rin doon sa may bottom lane at nararamdaman na natin ang sakit against sa Lord JMAR. So parang nagpe-prepare lang ngayon ang dalawang teams natin doon sa greatest battle which is the late game. Sa Tagalog, hayaan nyo siyang magluto. Ayan. Si bro ay hayaan mong magluto. Si bro ay naging chef. As in, literal. Okay, so they're doing a very good job. Nakasecure na ng dalawang items ngayon si Benny QT. That's the Corrosion Scythe and also the Demon Hunter Sword. Yung Life Dew din ay nilagay sa kanya ni JP para at least makatulong in terms of the damage output. Kaya medyo naramdaman na ni Lord JMAR yun. Even with the Brave Smite, it's actually very difficult na makapag-execute kahit na sobrang bilis na ng dash abilities na manggagaling dito sa Benedetta. They can probably still escape and that's the situation. Wow. Yan yung buff na nakuha ng Benedetta. Mas mabilis ka talaga makakatakas sa sitwasyon. Wow, 5-man gank ang ginawa dito ng Echo at the deflect
at naisahan na sila ng Minana Evos doon at basag na rin yung bottom lane turret. Unti-unti bumabagsak ang mga Torin nila. O parang ang ginagawa ngayon ng Minana Evos is naka-iwas din talaga sa teamfight. Again, kung babalikan natin yung statistics nila, teamfight talaga magkakatalo. Pero bottom lane parang napapalibutan ka na nila sa Tori. Four-man gang dito ha. Brusco nagamit na rin yung kanyang ultimate habang si Benny dito sa may top lane. Dumamba na rin din si Sanford. Meron pa silang minions. Pwedeng ituloy ito ng kupunan ng Minana Evos. Ngayon sasabay pa si Easy. Andito na rin si Lancit. Sumanim na. Andun yung kanyang love waves. And pop it on the string. Habang si Lord JM gusto may patay taas. Nakikipagsabayan din kay Benny at kay JP. Pero hindi nila titigilan itong top lane. At ngayon atras muna. Okay, so Minana got a turret. That's a very good situation para sa kanila. However, Echo finally found like a loophole dun sa ginagawa ng Minana Evos. Let's try to put the pressure on Lord JMAR. Pag nakikita nila na 20 to 15% na lang yung buhay ni Lord JMAR, Minana will immediately go back. Minana will immediately retreat. At dahil dito, mas nagkakaroon ng tsansa ang Echo to position themselves. Gaya ngayon, nakukuha na nila yung Lord positioning at nauuna sila. Pero Minana still with a 4.3k gold lead. At least an item or two ang hawak nila kontra sa mga Orca. Kailangan ngayon kompleto lahat ng players. So si Lord JMAR ay nandito na rin. Same goes with Ben Cutie and Sanji. Ito na naman tayo sa mga mahabang Lord Dances. Pataasa na to ng pride at pagalingan mag-retribution at nakatago ngayon. Merong Astral Echo na ibibitaw. Ayun na. Wala sila dito. Nilatag ni Lord JMR ang kanyang ultimate. Habang si Bruce Wayne nandun sa may patuloy. Poyet! Ang makakakuha ng unang Lord ng ating game ngayon. May ipit din si Carl TC sa apat na meron mula sa Minana. Kunat! Pero nagdedelikado ata. Carl TC dito yung mamamatay. Ngayon, nagkukumpulan na ang Minana at ang Echo. Sino makakalamang? Buhay pa rin si Boyd Aor habang si Sanjay lumalipad. Lumipad na! Lumipad! Itong si Benny Cutie pero hindi pa sapat yung damage niya. Torn apart memory na pagsaluan ng dalawa at ngayon aatras muna ang Echo. Okay, dalawang namatay doon sa laban na yon. Isa para sa Minana Evos, isa din para sa Echo. Pero Minana Evos, they were able to secure that Lord. 5.8k gold dito para sa kanila. And Brusco AR and the rest of Minana Evos, ang ganda pinapakita nila. Kabili lang ni Brusco AR ng Flask of the Oasis. Wala pa pala siyang flask in like the first few minutes ng ating laban. In the 10th minute, kakakuha niya pa lang ng item na to which gives a 12% healing addition towards the skills na meron yung isang Matilda. So this is gonna be super massive kasi kanina, yung Angela pa lang yung kailangan mong alalahanin. Pero ngayon, you have the Matilda that through the guiding wind, talagang matutulungan nga. Pero for the side of Echo naman, it's the same thing. Sanji in pure rage. Late game damage is gonna be absolutely there. So ito ang kailangan tignan ng Minana Evos. So para sinasabi mo dito, Kuya Hans, for Echo, kailangan lang talaga nilang gawin is magkaroon ng magandang initiation. Truth. Pagdating doon sa may team fight. So, this game, lamang Minana Evos, kailangan nilang i-maximize yung kanilang kalamangan for this game. For Echo naman, inaantay natin from them is yung magandang wild charge para dito kay Sanford, which by the way is their only crowd control para dito sa game na as in mapapahinto yung laban. So 5-1 ang ating score. Kanina pinag-usapan natin kung ano ba ang kailangang gawing adjustment ng Minana Evos at kung ano ang kanilang next move. Sumakto sa kanilang performance ngayon yung Project Next na new patch natin. Ang next na step for them to win this game is to actually secure on destroying the base. Anong tinuturo nyo dyan? Hindi ako mapaniwala na yung damage received ni Sanji, 72. 72 lang. So, Uy, uy, so wait, nasa very good side, pero teka lang. Sumanib na rin dito yung hardcard. Ngayon si Boy nagipagsabayan sa lawabang sa likod si Lord JM. Nagamit na rin ni Brusco yung kanyang ultimate habang si Domi makakuha ng isa. Uy, Petri! Pwede pa yung gumamit. Ngayon si Benny Good ay tumatakbo na nga rin na dinabol si Oh! Lord JM at Doming with the double kill. Caught easy. Pipilit sanang lumayo. Pero hinahabol na siya ng mga tigre at papatayin na siya ni Doming. Triple kill para sa kanya. Grabe naman pinapakita kayo ng Minana Evos. Pwede sila dumiretso rin sa may delay at Ay! makapapasulit pa! Sigigigan ngayon si JP ay mamamatay din. Mag-isa na lang si Sanji. Meron pang minions dito. 6 seconds para kay Sanford. Pwede mag-base lock ang mga tigre. At ang unang laban na ito ay mapupunta sa Minana Evos. At ang sigaw ng mga tigre, busyan as they win game number 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FW Life Insurance. What a very nice performance. At nakikita natin kanina